Magandang araw mga kasimple. Ito na naman tayo. Ah, January 12, Sunday, 2025 mga kasimple. Meron lang akong gustong pag-usapan natin regarding dun sa lumalabas ngayon sa bagong survey, yung ah, top 14 na senatorial candidate na pumasok sa survey nila ngayon, mga kasimple. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, mga kasimple. Isa-isahin ko lang from 14 to 1. Ayan. Ito mga kasimple ay survey lang naman. Hindi pa siya kumbaga yung mga iilang, sabi natin 1,000 mahigit ang kanilang tinanong at sumagot yung mga kababayan natin kung sino yung mga gusto nilang ibotong mga senatorial candidate, na ito yung mga naging top 14 to top 1. Ayan mga kasimple. Ayan. Ang top 14 na pumasok si Willie Revillame, mga kasimple. Ayan. Number 13 si Lito Lapid. Si Idol Lacson ay number 12. Number 12 siya. Si Amy Marcos 11. Si Camille Villar ay number 10. Si Francis Tolentino number 9. Yan. Si Abalos, si Benhur Abalos number 8. Tapos si Pia Cayetano number 7, mga kasimple. Ben Tulpo, ayan, number 6. Si Manny Pacquiao, ayan, hindi nawawala din sa top. Number 5, mga kasimple. Si Tito Soto, number 4. Bongo, 3. Si Erwin Tulpo na laglag sa number 2. Kasi alam ko sa lahat ng survey, number 1 to eh. Tapos number 1, mga kasimple, is si Bong Revilla, number 1. So nagpalit sila, naging number 1 si Bong Revilla this recently survey. Nawala sa number 1 si Erwin Tulpo, mga kasimple. Mga kasimple, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Tulad ng nakaraang vlog ko, kung sino ang gusto, sino ang nararapat na mamuno sa ating bansa, na karapat dapat, kayo ang humusga, mga kasimple. Diba, mga kasimple? Wala akong i-endorso dito kasi sabi ko nga sa mga vlog ko, patas tayo. Magkaisa ba? So, hindi ka pwedeng magsalita ng against sa ibang kandidato. Hindi ka pwedeng mag-promote sa isang kandidato na tumatakbo pa naman, para hindi ka maging bias, mga kasimple. So, kayo na lang ang humusga sa halalan sa Mayo, mga kasimple. Ito, magbabago pa rin tong survey na to. Hindi pa naman official yun. Survey pa lang, mga kasimple. So, kayo na ang humusga, mga kasimple. Ayan, mga kasimple. Kayo, meron na ba kayo napipisil ng top 12 nyo na mga senatorial candidate, mga kasimple? Make sure lang na karapat dapat sila, mga kasimple. Para pag nahalal natin, tapos gumawa pala ng kalokohan, hindi tayo nagsisisi. Hindi na ba? Ayun, di ba? Yun ang lagi nasasabi ng mga botante. Sana hindi kita binoto. Kung alam ko lang. So, make sure. Pag binoto natin sila, alam natin na karapat dapat sila, mga kasimple. Ayan. Yung iba naman dito, puro puro datihang senador. Ayan. Isa-isahin natin yung dating senador. Bong Revilla, dati ng senador to eh. Bongo, Tito Sen, Manny Pacquiao, Pia Cayetano, dati na rin senador. Lito Lapid,
Si Ping Lacson, dati na rin yung senador. Ayan, si Amy Marcos Tolentino. Ay, yung bagong tatakbong senador ngayon ay si Erwin Tulfo. Ayan. Si Ben Tulfo, bagong Benhur Abalos. Camille Villar. At saka si Willie Revillame. Ayan, yung mga bagong tumatakbong senador. Okay? Pero alam natin lahat ito maaasahan dahil alam naman natin na yung aim nila dito is to magbigay serbisyo sa ating mamamayan. Siyempre, may mga plataforma itong mga to di ba? So, ang aim ng mga to is kaya tatakbo silang mga senador para maglingkod sa bayan. Ayan. Kaya tayo'y maging matalino sa pag-select naman sa kanila. Para in the end, hindi tayo nagsisisi na hindi ko sana to binoto dahil ganito na palang gagawin niya, di ba? So, maging matalino mga kasimple sa pagboto. Ayan. Para hindi masayang yung pagpunta natin sa precinct para umupo doon at nagse-select tayo. Ang hirap kaya pumila. Ang hirap din, halimbawa, yung presinto mo napakalayo. Maglalakad ka or mamamasahe o kung may sasakyan ka, yung gas mo, yung effort mo, hindi masayang. So, mamili. Vote wise, sabi nga nila. Okay mga kasimple, sana maging masaya tayo lagi sa ating buhay araw-araw. Ayan, sana walang problema tayo mga kasimple. So mga kasimple, hanggang dito na lamang ang ating pag-uusap. At sana meron ako na ibigay sa inyo na konting tulong sa mga darating na halalan. Ayan mga kasimple. Okay? So, minsan pa, mga kasimple, humihingi ako ng tulong sa'yo. Subscribe ka na. Ayan. Para at least, may gana naman si kasimple nyo na pag nakikita ko, dumadami naman yung aking subscriber. Lalo ko pang pagbubutihan ng paggawa ng mga content na nakakatulong sa idea nyo or sa araw-araw nating pamumuhay mga kasimple. Ingat lagi tayo mga kasimple. Bye-bye.